It is 4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, April 17. Interior Secretary John Vic Remulla says former Congressman Zaldi Co could be back in the Philippines within 1 to 3 weeks. Co, who has been in hiding since mid-2025, is facing a string of charges here for allegedly orchestrating a multi-billion peso corruption scheme. He was apprehended by Czech authorities while attempting to cross into Germany. Remulla says the DFA is leading efforts to secure Co's return to Manila. Kung pauwi siya dito sa Pilipinas, kayo po mismo ang susundo sa kanya? Hindi na kailangan. Hatid na lang siya via commercial ng military attaché natin. Didiretso siya sa NAIA. Turnover to PNP. After that, again, he's brought to Camp Crame for processing, then brought to Sandigan Bayan. In fact, there will be more revelations in the coming weeks. Makikita nyo. The justice, the wheels of justice may be slow, but it grinds. Tuloy-tuloy yan. Kinaugilanan talaga ng aking kapatid na sinisigurado niya ang charges bago niya i-file. And I think he is ready. The Senate Blue Ribbon Committee will move to summon Zaldi Co immediately upon his return to the Philippines. Committee Chair Ping Lacson said Co will be invited alongside Orly Guteza and former soldiers, the former Marines who claim to have delivered 805 billion pesos in alleged kickbacks from infrastructure projects. He said their testimonies are interconnected and could help identify other officials involved. Lacson added that the panel will continue inviting witnesses after filing its partial committee report. Reactions were swift following the confirmation of former Congressman Zaldi Co's arrest in Prague. Pamamayang Liberal Party list Congresswoman Laila de Lima calls for his immediate return to face graft and malversation charges pending at the Sandigan Bayan. And she urges government to simultaneously probe both budget insertions and the flood control mess. For former Duterte anti-corruption czar Greco Belgica, local authorities should also arrest other personalities being tagged in corruption while ensuring the safety of Co. Pro-Duterte commentators suggest that Co might be used as a scapegoat or forced to follow a script that targets the Dutertes. In other news, motorists may see another round of fuel price cuts next week, according to the Department of Energy. Diesel prices could drop by up to 15 pesos per liter, while gasoline may become cheaper by nearly 3 pesos per liter. Energy officials noted that the downward trend could continue if global market conditions remain stable in the coming days. And the Philippines joined the United States-led Pax Silica coalition and secured designation as a site for a 4,000-acre industrial zone in the Luzon Economic Corridor. The Philippines is the 13th member of the coalition, which aims to reduce reliance on China's semiconductor and mineral supply chains. The proposed economic security zone in Luzon will serve as a manufacturing hub for allied countries. Officials have not disclosed its exact location or funding details. And joining us maybe later in the show, resident political pundit Raul Llamas. Pero mamaya pa siguro yun. But from the Philippine Star, we have the editor-in-chief, Ami Pamituan. Hi Ed, hi Wedge, hi everybody. At least maganda weekend natin. Oh, look at that. So, we Sige. got big Mag-cup half full positive ka na. news today, huh? Oh, no, the cup is not half full, it's hindi full ba? full. Hindi pa Magro-roll ba? full yan. May naaresto. Tapos May rollback. Lebanon and ceasefire na. Oh, may rollback. Israel-Lebanon ceasefire and Alam mo, Trump said kailan ko huli may narinig na they are ceasefire? very close to a deal with Iran. Sabi ni Trump, Oh, at least meron there's a mga 10-day positive. ceasefire. Before he said 2 week ceasefire. Hindi. 2-week Hindi. ceasefire between Israel, US and Lebanon. Israel and Iran, and then a 10-day ceasefire between Israel and Lebanon. Yeah. So two separate things. Yeah, I know. But what I'm saying is that when was the last time you heard about a ceasefire? Just a week or two ago. Yeah. How did that go? Hindi, natuloy naman yung ceasefire. It's di ba? holding a little bit, kahit pa paano Okay, it's okay, holding. okay. There have been no military strikes since that except for Lebanon, and yun nga, Yeah. in-announce na yung... Ang dami na matay doon, ha? I know exactly. They hit it with more than 100 missiles. But yun nga,
good news overnight was that Trump said there is now a Yes, sir. 10-day Yeah. ceasefire between the two countries, Israel and Lebanon. Oh, sige, half full na nga. Tapos may rollback, yun Kaya, nga. Half full na. weekend, ikaw talaga. Oh, at saka may rollback na naman sa Tuesday. Potentially. But it looks, Yeah. it's looking like it's gonna happen, yung Yeah. the rollback, which would be the second rollback. Nagulanta ba kayo Kaya kagabi, pag Ami? nag-announce na ng presyo yung Department of Energy normally, tuloy yan. So Tuesday. Yeah. Ami, nagulantang ba kayo kagabi? Oo nga, Diyos ko, nagkabulabul kami, no? Nagremat ba kayo, remat? Ay, syempre, medyo late na yon. Hindi, we had to kasi, talagang may kumalat na medyo maaga-aga na na-arresto. Yes. Yeah. Everyone was waiting for confirmation kasi Confirmation. baka kuryente, di ba? Yeah. Because Diba? because nagkaroon na Baka- ng rumors dati that he was already arrested. Yeah. Yeah. Yeah, marami mga ganyan eh. Saka yung mga AI images, di ba? Kung ano na Correct. lumalabas eh. Correct. So we had to wait for final confirmation. So, buti naman, the post on President Marcos's Facebook page came pretty fast after we heard the news Yeah. na na-arrest na. Within a few minutes, meron ng post confirming that, which is good. From what we gather, he was arrested when he crossed over to Czech Republic without a passport, without official documents, and Yeah. he had since been detained there. Now, we do not have an extradition treaty with the Czech Republic. But sabi ng DILG, they seem pretty cooperative anyways. And Yeah. they are coordinating with the Philippine government to bring him back. So mukhang hindi naman magkakaproblema in terms of extracting him from that country. Pero May curiously, Interpol red notice naman sa kanya eh. Hindi pa na-approve eh. well, it was applied for, but we don't Hindi, know yet meron na if daw, it was ano. Na-approve na daw. Di ba meron na? We know that they applied very for it. recently. No, Very recently. very recently. Because the last time we spoke to John Vic, which was a few days ago, sabi niya, kakatapos lang nila ng paper requirements. Paperwork. Kasi maraming hiningi yung Interpol na follow-up documents. Yeah. So they filed it and he expected that it will be issued soon. Tsaka Bok, apparently he was arrested not because of any red notice, but because he was traveling without a passport, Yeah. which is a different thing altogether. But which also makes you wonder, kasi all this time we've been hearing that he has a Portuguese passport. But apparently he was arrested crossing to Germany without any passport because nga his Crossing to Philippine Czech passport was cancelled already. But if Hindi, he did paano have... ba yun? Nag-train ba siya? Train? That part is not clear yet. But if he did Kasi have mahirap mag-check ng mga passport kung gano'n eh. By train sa EU zone yan eh. Yeah, but if he did have a Portuguese passport with him, he could have easily crossed over kasi hindi mo na kailangan ng visa requirements if you have if you're within Schengen and you are you are an EU member passport holder, Yeah. which Portugal is. Kaya iniintay pa natin yung ganyang mga detalye kung bakit. Saka, why will it take up to 3 weeks, di ba? Paperwork. Yeah, pwede din siyang gamitin naman na test case natin to test yung legally binding UN Convention Against Corruption. Ano yun, member doon ng Portugal, member yung mga EU states, member tayo. We can invoke that. Hindi pa natin in-invoke yan kahit kailan eh. Yeah, or quite simply, And this wanted here for corruption. quite simply, they might just deport him because he does not have a valid Yeah. travel document. It could just be as easy as Oh, that. yun, pwede rin. Oh. Actually, Ang term na that's the easier ginamit ni route, eh. John Vic, deportation, di ba? Ang Correct. term na Parang ginamit, kay Alice deportation. Go. Kay Alice Go was deportation. Yeah, Remember from Indonesia, Pwede naman. hindi duman ng extradition yun. Yes. yeah. But Kasi may that- case na nakafile dito eh. Oo, and that was with the assistance of Interpol, yung kay Alice Go. Yeah. That's how they were able to hunt her down. In this case, mabilis lang naman. It should be deportation for crossing the borders without proper Yeah. documentation. It seems pretty cut and dry. Anyway, But yeah. we'll find Anyway, out. he's the subject of di ba? May testimony din kanina si Henry Alcantara sa Sandigan Bayan. In one go daw, nag-deliver siya ng 800 million kay Saldico. Biro mo yun? Dali-dali, 800 million. In 2024, as part of kickbacks. Sa, nakakaalala na naman natin, buhay na naman yung flood control, Yes, which is, Yeah. and it's actually good because now we'll hear more from Zaldico. Only Yeah. he can answer many of the questions, many of the big questions that are still, up in the air.
Question of course is titingnan natin. kung paninindigan ba niya yung mga sinabi niya doon sa kanyang mga Facebook Live Yeah. or magbabago Yeah. ba ang tono niya ngayong hawak siya ng gobyerno. So, Ayan ang isang mga spekulasyon ngayon. Bakit daw ang tagal-tagal? Bakit daw abutin ng 3 weeks? Bakit daw i-debriefing pa? Baka Yan ang may- wala may- mong back and forth ng speculation ano. swirling now. Baka may agreement na in place, yes. But Yeah, it's may not, ganyang mga ano. yeah. so you can imagine the suspicions being tossed around by Yeah. by all the camps Kaya- involved. Kaya or kaya not ganun yung involved. statement ni Laila de Lima eh. Bilisan nyo pag-uwi dito. But you know what? Even now, kasi may nakikita na ako nagsasabi that he might obviously run to the courts, even as high as the European Court of Human Rights, because I don't know on what grounds specifically, pero Ano naman human rights dyan? Yeah, but- Criminal complaint pa. yes, I know, but I don't know what grounds specifically. But even as early as now, I'm seeing people say that he might run to the Czech court or even the European Commission on Human Rights for his case. Baka he might cry political harassment again. But of course, the government has to prove this is because of a corruption case. But you know how it is, right? With these guys, they know how to twist the law to their advantage. So baka I don't know. I'm just To use the law to their advantage. You're Not to implying twist. malice Oo already. to use the law. Bakit hindi pa weaponize yun? You're implying malice already to use the law to their advantage. Ay, hindi twist. Because we Kaya keep nga coming... dapat i-invoke natin yung UN Convention Against Corruption. Yes. That's legally Yes, binding to the members. Exactly. There is a law. There's a treaty for Yeah. that. Yun. Sinabi ni Henry Alcantara kanina, Oh. yung flood control funds daw, 30% lang daw ang napupunta actually sa actual implementation. Kaya yan, mga dagdag yan. Mga dagdag yan. This is a testimony, ha? Court testimony. Court testimony. Kaya- 30%. Do you Yeah. more or less remember, long ago, ganyan ang binigay na estimate ni Magalong. Long ago, bago pumutok itong mga flood kaya control nga. scandals na to. Di ba? No. Rod, gusto ko po lumating ka na rito. May bisita tayo. Teka. But yes, Pero ito, talagang ano to, sworn na to eh. Diba? Sworn. This is before the court already. 30%. Umaandar na yung kaso. 30%. Kaya 1 billion natin, magkano lang napupunta doon. Ah. Kaya puro pader lang na sira-sira yung napupunta doon sa ano eh. Doon sa May flood bisita tayo. control. Ami, may bisita kami rito sa studio. Oo nga, na late. Si sermonan ka ni principal, lagot ka. May isang show dun sa kabila. Ako, Sa kabilang building. nagtuturo pa. That started at 2:30. Anong oras na? Oh, yan. Oh, yan, sabi sa'yo eh. Paliwanag ka ngayon. Started at 2, natapos na Pali, kabila. kaya nga, started at 2. Paliwanag ka sa Anong City oras Hall. na? Meron bang show na 2 hours? Oh, no. Parang iba yung dapat mong sisihin, yung director doon. At Oh, yan. yes ko, si Christian Esguerra. Si Christian doon? Tsaka si Lovely Granada. You should, Sige you should na, invite i-plug mo him na. here. Pero Iyak medyo ako, medyo unhinged eh. Sino? Yung usapan namin doon, magmumukhang Bakit? politically correct yung pagtatawa ni Edlin Gao. Huwag ka magsasabi ng katagang unhinged the last time And the word unhinged is being used on someone today. Walang guardrails yung aming episode. Ganun ba? Nako. Baka may chismis ka, Ronald. Bakit medyo matagal yung... gaano ka kabilis na nating makikita si Saldico in Manila? Well, hindi kasi natin alam, Ami, kung ito ay by design or ito ay Yeah. isang aksidente na ginawa lang nung Czech government. Nung nakita nila na wala siyang... It sounds like accidental lang Passport. kasi nga tumawid siya ng border. Kaya hindi natin sigurado. No, pwede rin kasing inaabangan siya ron, pwede rin may intel sila, lumabas siya ng Portugal, pupunta ron. No? That's true. May intel sila in Portugal eh. That's Yes, what kaya John ngayon, Wick said. walang gusto magsalita. Napansin niyo ba? Pero something as simple as having a passport, whether it's Portuguese or yung canceled Philippine passport niya. Kasi dinampot daw siya dahil wala siyang passport at all. Yeah. I think that, I suppose it's the bare minimum if you travel around. Yes. Alam mo, nagkaroon din ng kanyang problema dati si Gretchen Ho, kung maalala mo. Di ba nawala yung kanyang passport? Wala. Oo. Hindi lang visa, yung passport. Pero nawala niya yun. Kaya kinakailangan kausapin. Pero yun nawala. yung, But embassy. she had to have a document. Yeah. Pero kung You're hindi right. ka na-check, Yeah.
lusot ka. Of course. Pero Oo. there are some borders Yeah. talaga, kahit na it's Na medyo mahigpit. one legal area. Yes, na mas mahigpit. May mga borders Actually, talaga. random check yan eh. Yeah. Hindi naman lahat talaga mahigpit. Dahil Schengen yan eh. Exactly. Ang pag nakapasok ka, Yeah, ang Schengen, assumption, yun na nga. meron ka Schengen visa. Oo. Exactly. Okay, I gotta pivot now and bring in our first guest this Friday afternoon. We're talking to Senate President Pro Tempore Senator Ping Lacson. Good afternoon, Senator Lacson. Welcome back. Yeah, Regina, good afternoon. And Ed, Hi, sir. Andy, and it's good to know that the late Ronald Llamas has put Nako, up. huwag niyo pong sabihin, the late Parang, Senator, parang nakakatakot pakinggan niya. Pag si Ping Lacson nagsabi na, nakakatakot. Ibang dating eh. Parang dating ko Sabi nun ka sa kasi deal, kanina no? ni Mike, Madalas wala yan ka late, eh. Wala madalas. si Sec Ronald eh. Oo nga, kahapon kasi, Senator, nasa Cebu kami. Nag-lecture kami about the West Philippine Sea sa mga eskwelahan doon. Alright. Sige, magpaliwanag ka pa. But okay, Senator Lacson, first things first, Zaldico na huli na raw sa Czech Republic and you are planning to invite him to the Blue Ribbon Committee hearings right away. Ano pong plano doon? And have you coordinated with the DILG and yeah. Yeah, not yet, no? Ang sabi ko, at first opportunity. Kasi may proseso eh. Alam mo, wala tayong existing na extradition treaty with the Czech Republic. So ang options left, at least two ang alam ko na pwedeng daanan through diplomatic channels and second, through Interpol. Kasi may red notice list naman nasa red notice list naman si Sandico. So ang ang more practical yung through diplomatic channels kasi yung deportation proceedings is unilateral to the country where an alien has been caught, ano. So wala tayong influence except yung through diplomatic means. Kayo, Senator, medyo pamilyar naman kayo sa mga investigasyon, sa mga intelligence, Teka lang, counterintelligence. Sorry, Ronald. Tapusin lang natin yung question about how he will be brought back. Because, Senator, we were talking earlier na pwede naman deportation. Yes, correct, walang extradition treaty with the Czech Republic. But given that he's not holding any official documents, that should be a cut and dried case of deportation, no? Yun nga yung tatanong ko. Ay, sorry. Dahil Akala ganun ko you're moving on to... Hindi, ganun yung background kasi ni Senator Ping Lacson. Kaso kung ito ay by design, ibig sabihin, naplano na yan ng gobyerno. Kung ibig sabihin, kung ito ay by design. Yeah. Kung by accident, then medyo baka matagalan. Diba? That's what they were saying, baka Oo. up to 3 weeks. Ano bang pakiramdam nyo rito, Senator? Ito ba ay talagang planado, itong kanyang pagkakahuli? Or nagkaroon lang ng aksidente at saka pagkakataon kaya siya ay nahuli? Paano yan ay makaka-apekto kung gaano kabilis siya dadalhin dito pabalik? I don't think it was by design, ano. Kasi nag-cross siya ng border. Alam mo, kasi Sec, since nagkaroon ng maraming influx ng immigrants sa European countries, medyo naghigpit na sila sa border. Before, labas-pasok ka, cross ng border, wala naman checkpoint eh. Pero dahil nagkaroon sila ng problema sa napakaraming mga immigrants, no, na nanggagaling sa mga war-torn o may mga crisis na bansa, medyo randomly, nag-check sila sa checkpoints, nag-check sila sa mga borders. Ano. In this case, kung nanggaling sa parte ng Portugal, nag-by land, you can just imagine the travel. Ano. At saka dyan sa border ng Prague, doon sa Czech, talagang lagi may checkpoint dyan. As a matter of fact, magpapark ka muna sa isang parking lot, pagkatapos magkiklear ka doon sa para silang merong, hindi naman toll booth yun, pero merong dadaanan doon. And dahil undocumented alien siya, kaya siya na-check. So dahil cancelled yung kanyang Filipino passport. So yung ating mga haka-haka noon na sinasabing meron siyang Portuguese passport o meron siyang yung golden visa, or whatever, mukhang hindi gano'n ka-accurate. Kasi kung meron siya, hindi siya masisita dahil kung halimbawa, he's using his Chinese name or any assumed name, nanggaling siya sa ibang Schengen country, nag-cross siya, may papakita siyang dokumento. Correct. So kaya siya na-check at saka na-arresto kasi nga undocumented alien. Now, ang problema dyan, kung lalabanan niyo yung deportation proceedings, kasi I don't think
magkakaiba yung immigration laws ng iba't ibang country, no? Halos pare-pareho yan na mayroong due process. Pag nilabanan niya yan, medyo matagal yan. Medyo protracted yung legal battle dyan. Yes, yes. Hindi ganun kadali. Pero kung mag-voluntaryo siya, ito yung magpapatunay sa sinasabi ni Ronald na by design, kung hindi niya lalabanan yung kanyang deportation at magbo-voluntary, mag-self-deportation na lang siya, yun ay ibig sabihin, baka nga may usapan. Sir, as you pointed out, we for all this time we've been working under the assumption that he has a golden investor visa or passport. Actually, I'm not even sure which is which. It's a visa, it's a visa. From Not- Portugal. not a passport. Not a passport. So he's not in any way a dual citizen. That's not even. Wala But pa. at one point, sinabi Wala pa yon. ng DILG that they suspect, right? You might have a passport. Yeah, Yeah, but they the golden suspect. visa is a visa. Hindi Yeah, pa I siya- know. It's a golden visa, but Yes. But if he you don't- also thought he That had a is correct. passport to begin so with. sir, if you even if you assume that he has a golden visa, it's a visa on a Philippine passport. So if the passport is cancelled in the Yes. Philippines, therefore you have no travel document at all. Yeah, precisely. Kasi cancel yung passport, maski may golden visa ka, parang Schengen visa yun na hindi expired. Okay, so baka yun nga. Tama. Ang basic Senator, document tama kasi ba yung passport ano namin? Yung visa, residency, ano lang yun permit lang yun to stay. Permit to stay. Kasi kung Schengen, that's Oo. only good for 3 months, di ba? Yun ang maximum. Unless mag-extend ka, mag-grant yung extension. Pero kung may golden visa ka, parang residency permit Okay. na yun Yeah. The You can reason, stay Oh. for the longest time. naalala ko na At why... wala namang balita na nag-file siya ng asylum. Naalala ko, wala. But naalala ko na why there was at one point, there was a lot of talk about a passport kasi walang record of him leaving the country. So even if he had a golden visa and he used his Philippine passport, may record ng BI. But because wala silang record, DILG was saying na mukhang may Schengen passport siya. Yeah, Schengen, madali yun. Yeah. Ang tanong ko lang, Kailangan- Senator, with all these Yeah, things Regina, na... sundan ko lang yung sinabi ni Regina. Yeah. Sorry, Seka. Yes, sir. Kasi malamang yan, may nakausap siya sa immigration, hindi ni-record. Tinatakan man yung Yeah. passport niya nang nag-depart siya, pero hindi ni-record na siya umalis. Kaya walang record na umalis. Ngayon, magandang imbestigahan yan kasi kung ma-recover yung kanyang passport, makikita doon kung sino yung particular na immigration officer na nagtatap. Kasi may mga kanya-kanyang code yan kung sino yung nagtatap. So, Yeah. dapat na imbestigahan din yung aspeto na yon. Sigurado may kakilala siya, hindi yan na ni-record na umalis siya. Pero, So, ano, pero malupit Senator, pagdating kung yan, isa-second guest nyo, si Saldico, bakit siya lumabas ng Portugal? Portugal. Bakit na i-risk yan na napaka-unpredictable ng kanyang status? Diba? Diba dapat magpe-play safe na siya? Hindi na siya masyadong bumibiyahe. Anong nag-udyok sa kanya na lumabas ng Well, Portugal at tumawid pa papuntang Czech Republic na kung hindi naman kinakailangan maging sobrang matalino para malaman na medyo mas mahigpit doon? Ano, Eastern Europe na yan eh. Well, remember, nasa news na, all over the news, nasa Portugal siya. So kung ikaw rin si Saldico, Yeah. teka muna, alis ako ng Portugal, medyo mainit ako dito. Ngayon, yung choice niya ng Czech Republic or Prague, that's siya na yon kung bakit Prague yung napili niya. Kasi from Portugal, pwede naman nag-cross na lang siya ng Spain, mas malapit. Or pumunta siya halimbawa ng any country within the Schengen area na malapit-lapit yung biyahe. Kesa doon sa bibiyahe ka ng malayo. Kasi Eastern yan From Southern Europe, tatagos ka ng papuntang Eastern Europe. Medyo mahaba yun. Saka DILG... ang ganda ng Prague. But DILG... anyway, Tsaka, yung report, At saka amin, masarap ang ganda beer sa doon. Yes, Huh? exactly. Sabi nila, Well, just that's like the Germany, best- right? That's the best beer Senator, daw kumpara sa we Germany. understand Rival kung yan. ipapatawag nyo. But, Kung ipapatawag nyo si Saldico, may balak din kayong ipatawag si Orly Gutesa and 18 former soldiers. So tuloy na yon kung sakasakali na Yes, but itutuloy nyo yung yeah. Sigurado na yon, ha? Yes, but with leave of court, of course. Kasi pag na-surrender na siya sa Philippine authorities, he will be under the legal Yes. custody of the same Digan Bayan. Hindi naman pwede Yeah. makapag-agawan kami ng custody kasi Yeah. mas i-respect, even assuming Yeah. na mayroong warrant of arrest.
si Saldico from the Blue Ribbon Committee o from the Senate. Kasi sa ngayon, show cause order pa lang yung issue namin eh. Dahil nung last January, when we invited him, hindi siya sumipot along with Orly Gutesa. Pero dahil may Supreme Court ruling na hindi po pwede yung indirect contempt nang walang show cause order o explanation doon sa tao para ipaliwanag ba't hindi sila nakarating. Kaya minabuti namin na ando kami sa medyo cautious na i-show cause order muna natin. Pag hindi satisfactory yung explanation, then pwedeng i-decide ng committee pagbutuhan doon, issuean siya ng warrant of arrest o i-cite for contempt. So hindi pa nangyari yon. Now, moving forward, halimbawa nandito na siya, meron ng leave of court. Ang nasabi ko noon, i-resume ko lang yung hearing kung even simultaneously, may report out ko na o may sponsor ko na yung partial committee report by way of 9 signatures. No? Dahil yung majority of 17 regular members is 9. So without the required number of signatures para ma-report out yung committee report, yung partial, sinabi ko na suspended na muna. So ako, confident naman ako kasi sa ngayon, 6 na kami nakapirma doon. So 3 na lang yung required signatures para ma-file na sa Bills and Index at may report out, may sponsor ko, mag-debate na kami, mag-interpellation, mag-amend, mag-adapt. Senator, may balita ka na ba kay Orly Gutesa? Dahil balak mong ipatawag. Dahil alam ko marami kang mga may network ka dyan eh. Alam mo na ba kung nasan siya? Wala. Tanong natin kay Mike Defensor. Wala. Well, Hindi niya alam eh. we asked him and he said he doesn't know. Yeah. Senator, so safe to say yung paghuli kay Zaldico is not going to affect your partial report? Or will you wait to have another hearing? Kasi nasabi ko na yun eh, kailangan ma-report out bago ko i-resume yung mga hearing. At sabi ko kung sakali magre-resume ng hearing, kasi interconnected, saka related naman yung testimonya ng sinasabing ex-soldiers at saka si Orly Gutesa, pwede silang pagsabay-sabay yung tatlong grupo na yon, Saldico, Gutesa, at saka ng ex-soldiers sa isang pagdinig para magkakomprontahan na, magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi remember, si Saldico, humarap siya pero Facebook eh. Wala man lang affidavit via apostille. Kasi meron tayong apostille agreement with most of the Schengen countries like Portugal. So nung nag-avail siya ng apostille, doon sa kanyang notary public sa ibang bansa, not even in Portugal, di ba? Pumunta pa siya yata ng Austria or somewhere else. Ginamit niya yun sa petition niya sa Supreme Court. Kung nagsabit siya ng affidavit sa Blue Ribbon Committee at nag-invoke siya ng apostille agreement, then valid yung kanya affidavit na siya nandit. But just the same, kailangan i-confront siya ng mga magtatanong. Kung wala siya rito, paano siya tatanungin kung basta affidavit lang ang pinadala niya? On the other hand, Facebook post yung kanyang ginawa, nag-video message siya, walang value yon, walang evidentiary value whatsoever kasi nga self-serving yon. Kasi hindi man lang siya nagpunta sa embassy para pagpa-authenticate at doon siya mag-take ng oath na totoo yung kanyang sinasabi. So Senator, ano bang status ngayon ni Saldico, yung kanyang legal status? Ano yung kaso na nakasampa sa kanya? Alam ko may nakasampa sa kanyang kaso eh. Pero para sa ating mga tikapakinig, ano na bang status niyan? May preliminary investigation na ba yung kanyang kaso? So nasaan na yung kanyang legal status at this point? Nasa sandigan na yung kanyang kaso doon sa Nauhan, yung isang ghost project doon, substandard project sa Nauhan. Mindoro, Kaya nga kasama niyang respondent doon, si Pacanya. Yes. And yung regional director doon sa 4B. Ngayon, ang hindi pa natutuklasan ng Ombudsman, and I hope makarating sa kanila ito, kasi sa committee hearing namin, sa Blue Ribbon Committee hearings, and even in my, doon sa 2 kong privilege speeches, mas malaki yung kanyang pananagutan sa Bulacan. Kasi sa testimony ni Henry Alcantara and Roberto Bernardo, 35 billion pesos ang nailagat niya doon sa Bulacan province alone, At katunayan, sa testimonya ni Alcantara, sinabi niya na pinahanap pa siya ni Saldico ng mga kalapit lugar
labas ng Bulacan kasi lobo-lobo na yung kanyang insertion o yung kanyang alokasyon sa probinsya ng Bulacan. Baka raw mahalata. Imagine 35 billion sa isang probinsya. So si Alcantara, meron siyang parang nag-cross border na siya papuntang Tarlac. Merong project doon, parang umapaw na yung project niya sa ibang district engineering office sa Tarlac. Kasi pinapahanap si Saldico. Kaya matibay yung pwede idagdag na kaso yun sa kanya once na ma-adapt yung part ng committee report, ma-furnish namin ng kopya yung DOJ or Ombudsman, pwede madagdagan yung kaso ni Saldico. Sa ngayon kasi, ang kaso lang niya sa Sandigan Bayan na may warrant of arrest siya doon sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nauhan. Pero sir, how anong like... magiging, ginagis ko lang na ang magiging legal move ng abogado niya, magmo-motion sila for preliminary investigation. Remember, in absentia siya na preliminary investigation, he failed to submit his counter affidavit, parang deemed waived. So palagay ko, pag nag-motion siya sa Sandigan Bayan, na mag-undergo siya ng preliminary investigation, baka pagbigyan siya, babalik sa Ombudsman yung kanyang kaso, but just then, yung warrant of arrest niya stand. So habang nagpe-preliminary investigation siya, nakakulong siya. Pero sir, how likely is it that you will get the 3 signatures that you require for the partial report to finally be adopted? Kasi everything seems to hinge on that. I mean, to move forward, you'd want it to be adopted by the Blue Ribbon, and only then will you be looking at the involvement of Guteza, the 18 former soldiers, and Zaldico. So yung tatlo po, sino kaya yung can you give us an idea, sino yung tatlong inyong napupusuan na mag-a-adapt nitong committee report? Parang high school. Yeah, it's good you ask that, Ed, kasi kaya ko din-decide na isuspend. Para na sa ganon, ma-realize na responsibility nila na mag-send sila ng committee report. Whether mag-manifest sila doon na they will interpolate, they will amend, they will file their separate opinion, or they will dissent. At least, i-fulfill nila yung kanilang duty na magpirma sa partial committee report. After all, nag-participate sila sa committee hearings. Bakit tayo nila magpirma? Isa lang ang pwedeng conclusion. Para hindi lumabas yung committee report. Now, kaya ako confident na makakabuo kami ng at least 9 kasi pumasok na si Senate President Soto. Sabi niya sa akin, tutulungan na lang kita kasi alam ko nahihiya ka makiusap sa mga kasamahan natin. Ako na makikiusap sa kanila na kung pwede pumirma naman sila. Well, ako, I don't expect any member of the minority bloc to sign kasi nag-express na sila. Ayun nila kasi I'm very sure kasi at least isang member ng majority, yung new majority sa ngayon, umamin na siya kay Senate President Soto na nakapag-commit siya sa isang dating kasamahan niya sa dating majority na nasa minority ngayon na hindi siya pipirma. So I can just, speculate na yung ibang mga kasamahan namin, baka kinausap din ng ibang nasa minority ngayon kung pwedeng wag pumirma kaya hindi kami makabuo. So kaya ako naisipan na naka-hinge doon yung resumption ng mga hearing doon sa makabuo ng signatures para naman ma-realize nila meron silang duty, meron silang responsibility na mag-sign ng committee report. Ngayon, maganda yung pangyayari, development na nahuli si Saldico para na sa ganon, nasa sa kanila na ison din, parang nasa balikat na nila na gusto nyo ba ituloy ang ating pagdinig at ma-imbestigan si Saldico o hindi. Medyo yung bigat na yun nakaatang sa kanilang balikat para magpirma sila. So yung tatlong ito na napupusuan ninyo, sila'y hindi miyembro ng minority ngayon. Sila'y Majority. Hindi sila member ng minority. Kasi yung minority parang sarado na yung tindahan doon hindi na kayo maasa sa minority na babaliktad So they're members. Nagsalita na sila di ba? Yeah. Naggawa nga sila ng ng minority report na illegal Yeah. Hindi, sir. The 3 people that you're talking about are members of the majority. Majority. Yes. Yes. The majority. And the person na that they promised their vote to, na dating majority, na ngayon minority, ay wala sa Senado. No. Nasa Senado pa rin. Okay. Kaya lang, at Minority, least one of the members of the majority bloc, The current majority. ang response niya kay Senate President,
pasensya na SP kasi nakapag-commit ako sa isang Yeah. dati kong na member pa rin na Senate. Pero Napag-usapan minority daw siya ngayon. na huwag pumirma. Oo, pero minority So nga. unless magbago yung isip niya at pagbigyan niya si Senate President, madadagdagan pa na isa yung 6 ngayon. And hopefully, meron pang 2 sa majority na pipirma pa para ma-report out na. Is Kasi it- sa ngayon ako, Senator Rita, Senator Kiko, Senator Bam, SP, at saka Senator Erwin Tulfo. Yeah. 6 kami nakapirma. So, 3 pa yung kailangan. But So, when we Senator- spoke to you a month ago, sabi niyo that back then, this was in March, you needed 5 signatures. So there's been progress kasi ngayon 3 na lang po. Si Tito Soto at si Erwin. Yung dumagdag. Kasi Talagang February kapapul 11 ka. pa ito na route eh. Si February 11 pa ito na route. It's more than 2 months no, Parang- na nakatenga Oo. yung partial committee report na nandiyan sa kanila eh. Meron kami PDF na pinadala. Yeah. At ang sinabi namin sa mga staff nila, kung ready kayo pumirma, ipapadala namin sa inyo yung hard copy para mag-affix kayo ng signature. Yeah. So there's been progress, sir, pero safe to say ang hirap to convince your colleagues to sign the report kasi Pero Senator, very confident yung pagkakasabi nyo na maabot nyo yung 9 na majority. Pwede nyo bang ibulong kay Reg kung sino pa yung possible na 3? Kahit kay Reg lang. parang we can guess naman. Ito. Kung sino Gusto pa yung basahin ko members, yung di ba, na mga hindi pa miyembro. Yung 3 na posible Pero pumirma. Senator, ano ba Sinabi talaga yung kong main confident. beef nila? Ano ba sabi, bakit ayaw nilang pumirma? Kasi nung una, parang technical lang yung nire-raise nilang issue eh. Kasi pinadala niyo daw eh. Hindi yung yung actual na pipirmahan. Ngayon, ano naman yung Hindi, rason hindi. dahil nakatenga Ano lang, ng 2 dahilan lang buwan? yun. Ano yung main beef? Dahilan lang yon, Ami. Oh, ano Dahilan ngayon lang yung, nila yun ano na ngayon reklamo ang nila? talagang reason nila, yung language. Pinalitan ko na yon. Oh, Sinopen ko na Yes, without, I remember. without sacrificing the intent. Oo, No? I remember. Kasi ang nakalagay sa Oo una nga. naming draft na pinadala, kaya nag-withdraw na ng signature, recommending filing of charges, which also means Yeah. the same thing. Kasi hindi naman kami, bilang Blue Ribbon Committee, hindi naman kami pwede mag-file ng information sa court. Pag sinabing we are recommending filing of charges, it's the same way of saying na we are recommending preliminary investigation. Oo. So pinalitan ko na yung language, sa halip na recommending filing of charges, recommending preliminary investigation. So pareho rin ang meaning Pero doon. ayaw Kaya pa rin lang, nila eh. Anong problema nila ngayon? ayun na nga. Dahil binago na yung lingwahe. Sabi ko nga, kung ibebase ko doon sa reason na binigay nung isa na nakausap ni Senate President, nakapag-commit siya sa isang member na Senate na dating kasama niya sa majority, sa old majority, na hindi siya pipirma. So, So, mukhang yung iba, tingin ko lang, ganun din. Nakapag-commit sila sa iba namang members ng minority ngayon na hindi pipirma. Sir, for the benefit of the Paikot-ikot, viewers who are wondering kasi, of course, kami they don't we can really follow, know. pero ipapangalanan din po Oh, ni Ed. Ito yung mga members ng Blue Ribbon na majority. Okay. Teka. Of course, si Chairman Ping Lacson, Vice Chairman Erwin Tulfo, Deputy Majority Leaders JB Ejercito, Rizon Tiberos, tapos ang other members of the majority si Bam Aquino, Pia Cayetano, Win Gatchalian, Lito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, and Mark Villar. The other 6 are members of the minority na. Senator, kamusta yung inyong second vote? Teka lang. You don't have to answer. Teka, magpapacheck pa kayo Teka ng mga lang. pangalan eh. So coming back to the names, I'm sorry to point this out, Senator, pero na-mention niyo na din naman sila in our last interview, and those are Senators Mig Zubiri, Win Gatchalian, and JV Ejercito. So I guess the Sila question yung is, nag-withdraw. Sila yung nag-withdraw ng signatures. oo, sila yung tatlong nag-withdraw, and the question is, are they the same 3 people that you're chasing right now? Let's not go there. Oh. Pero Sen, meron kayong kanya. May nakita akong second Ayoko vote kasi nyo. mag-preempt kasi nasabi ko na ito, hindi ako nakikiusap sa kanila. Ayoko makiusap kasi nga, sinabi ko na I respect whatever reason they have Yeah. na hindi sila mag-sign. Kasi iniiwanan ko na lang yung sense of duty or sense of responsibility nila kung magsasign sila o hindi. Ako nga, kung lalapit sila sa akin sa floor habang nagse-session, Sen, baka pwedeng pakipirma itong aking committee report. Even without reading, nagpipirma ako kasi babasahin ko naman yon bago
period po interpellation. Saka, pagka hindi ka naman mag-indicate na mag-amend, mag-interpellate, kung ano man, pwede ka naman mag-interpellate eh. Pwede ka naman mag-amend eh. Maski nga hindi ka member, pwede ka mag-interpellate, pwede ka mag-amend. Yeah. So, Senator, ano yung sinasabi nyo? Hinihingi nyo yung kanilang sense of responsibility at saka ano pa yon? Isang sense? Sense of duty. Duty. Ayun. May comment na naman. Ano? Wala. Finish your sentence. In-emphasize ko lang. Finish your sentence. Sense of duty at saka sense of responsibility. No? Yeah. Hindi, kasi ganito, Sek, no? Member sila, nakikinig naman sila o nagpa-participate sila sa hearing. So, hindi ko mawari kung bakit hindi magpipirma. So, there must be a compelling reason kung bakit ayaw nila magpirma. And iwanan ko na sa kanila yun kung ano yun. Parang alam ni Reg kung ano yung compelling reason. Ba't ayaw nila pumirma? Dumaan ang anghel, oh. Yeah. Hindi, pareho iniisip natin. Huwag na lang natin sabihin. Kasi alam mo, pero kaming rule sa Senate na huwag kang Of course. mag-impute Oo. ng motive Yeah. sa kasamahan mo. Tama naman. Hindi, kaya nga, Sadyang pilyo lang to si Ral Llamas, eh. kaya nga kami na lang ang mag-i-impute. Oo nga. Ikaw mag-impute. Oh, yan. Oo I'm nga. not gonna Senator, meron ba kayo kung sakasakaling mapatawag si Saldico? Meron ba kayong priority na gustong-gustong itanong sa kanya? Oo. Ano yung totoo, Ano ano yung po hindi yan? doon sa kanyang pinalabas na video? Yun ang una ko itatanong. Okay. Nag-video siya eh. Kasi yun, ano yun eh, material yun. Kasi yun yung nilabas, assuming na siya yun, ano? Kasi sa ngayon, may Yeah. question pa rin kung siya yun. May nagko-question eh. Pero I have no doubt na siya yun. Katunayan, noon niyang pagdinig na, inimbita namin siya, pumapayag ako na magpunta siya sa embahada kung nasan siya nandoon at mag-authenticate yung consul doon at mag-testify siya. Willing ako eh. Ang umayaw nga doon, si Senator Bato eh. Sa chat group namin, sabi niya, Sir, medyo malabo yan. Paano natin siya, wala siya sa jurisdiction ng at least yung physical, ano? Eh, hindi naman lang natin siya makontempt. Sabi niya, kung sakali magsinungaling siya kasi nasa labas siya ng jurisdiction ng Pilipinas. So, yun, listening to the advice of Senator Bato, inimbita pa rin namin, pero hindi nga gano'n na nangyari. Kundi sa labas siya nag-post ng video, nagkaroon pa ng question yung kanyang nilahad doon kasi kinontra ni Bernardo. Di ba, tatandaan nyo, sinasabi niya na yung 100 billion, ito yung listahan, binigay ko lahat yan kay President Marcos. Na ito, sinabi ni Bernardo, although hindi niya ito tinestify doon sa Blue Ribbon Committee hearing, kasi walang hearing noon, at sinabi niya sa akin, kinumpay niya, kasi kinumpare niya agad sa kanyang digital files, yung listahan ni Saldico. Sabi niya, imposible yan, Senator, hindi totoo sinasabi ni Saldico, kasi yung 52 billion dyan sa 100 billion na yan, ako yung nangasiwa. Ako yung nag-distribute at yan ako kumuha ng pagbigay kay Olaybar. Yeah. Na ang suspesya na pati kay Adrian kasama. So doon pala, kaya gusto ko i-confront si Sandy ko doon, sa niya hinugot yung kanyang statement na buong 100 billion, yung kung magkano man yun, yung 25 billion, dineliver niya kay President Marcos. Gusto ko siya i-confront kay Bernardo dahil magkasalungat yung kanilang testimony. Kanilang magiging testimony, I'm sorry, wala pa nga palang testimony si Bernardo along that line. Okay. Uy. Senator, we're running out of time, but I wanted to pivot to another issue, which is impeachment. Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction, and I will quote you exactly what he said. Sabi niya, Apat na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself, except the evidence. Sinabi ko na yan
will always be guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Anong intention nun? Lalagay niya kami on the spot. Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula pa siya? Eh kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula, The idea that... Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. Pero usually... Baka daw nga umabot naman alam ng mo, 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Mo, kami, nag-usap-usap na rin kami eh. At least some of us, ano? Ang titingnan namin yung pasong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of Yes. former CJ Corona, no? Nasa microscope kami, kaya babantayan kami diyan whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na. Eh mo, magmamasdan kami, obserbahan kami, at kung malabo naman ang ebidensya at pagkukuntik pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya, nagkundi kami. On the other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-appoint kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba ipapamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami. Huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong apat yung sigurado magko-convict. Oh. Hindi lang sa pusakan. Ungas siya, ungas. Pero Ay, but para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal, Thank you. galing yan sa kwan eh, sa salitang pusa Pusang sa kalye. Pusakal, ito nang galing yan. Hindi ko na tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami No, akong pusakal pwedeng na isipin magnanakaw. kay Senator Ping Lacson, pero Pusakal hindi ko na siya sinungaling. maisip na adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to Yeah. a Senate trial, and that it's going to be a numbers game. That's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all? Given that, let's be honest, medyo divided nga naman talaga ang Senado. Walang basis at all. Ano? Kasi alam mo, ang pinaka-saving grace ni Sal Panelo, yung anak niya, ang layo, yung anak niya, ang layo ng bagsak ng prutas do sa puno. Ibang aura ng anak. Ano? Ako, umahanga ako doon sa anak eh. Pero saan kumuha ng ganong ugali yung anak? Yung tatay niya, ang layo eh. I don't know. Tawa ng tawa, baka mamaya matrouble ka na naman. 18 to 20 daw yung Alam mo, 18 to 20 yung expected niya. Alam mo, ano. sa kagaganyan niya, baka malaglag siya from the kisam eh. Sorry. Dati rin, Alam sigurado mo ba yung sila mga hindi nalalaglag aabot sa sa kisam eh? ICC. Kung ano yun? Yes, sir. ano yun, Ako ano alam ko yun? yun. Hindi ko alam. But, so Tanong no, nyo kay Ronald, kung ano yung minsan nalalagdag sa kisam eh. Galing sa kisam eh. Yung toko. Toko, lalagyan sa kisame. Butiki, I don't know what tuko is. lizard, Hindi mo nang tuko. lizard, gecko. But anyways, It's a Tuko, lizard, gecko. no? It's a lizard. Hindi ko sinasabi na kamukha ni Lizard. Paneros yung lizard. But the reason I keep coming back to this is, yes, so you don't think there's any basis? Kasi, when you look at how the Senate votes now, even case in point yung partial report niyo, Senator, they're mostly doing so along party lines, hindi ba? I don't know. I can only speak for myself. Ako titingnan ko ebidensya eh. Wala akong decision ngayon eh. Okay. Nanood niya ako doon sa testimonya ni Madriaga, pero wala. Tigo mambibig ko eh. Bakit ako magko-comment? Magiging senator judge ako. Parang it's almost a certainty na Correct. itatransmit sa amin yung articles of impeachment. Yeah. Even to comment positively or negatively doon sa testimonya ni Madriaga, yun lang, inappropriate na eh. Yeah. Wow. Actually, that's what I was going to ask you about next, but okay, fair Hindi enough. ko sinasabing meron kaming kasama na inappropriate ha. Pero dapat wag mag-comment. Kami yung huwis eh. Correct. Okay. Okay? Ano? Sige, sir. We'll leave that there. We've taken up a
a lot of your time already. Thank you so much for talking to us again today, Senate President Pro Tempore and Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson. Salamat, Sen. Napanood Thank ko yung you, pelikula na yun, Senator. yung Pusakal, Thank you sa 1997. attention. May Maraming salamat. napanood daw si Pusakal, napanood mo yung Ami, yung pelikula Pusakal? 1997. Panoorin mo Hindi. ulit. Oh. Marami akong alagang pusang kalye. Marami akong alaga sa bahay. 1987, hindi pa ako pwedeng, 97, hindi pa ako pwedeng manood ng pelikula nun eh. 97, di 87, 97. Pusakal ang title. Hindi ko napanood yun. Wala niyan sa Betamax. Ganun. May ko na nun. Betamax. Oo. Sige nga. Okay na, ayan na, nilayasan na. May DVD. May DVD. Wala pang DVD nun. Oh, you wanna bring up yung pagkahuli mo? You dug your own Tuloy, grave. tinamaan ka ng kidlat. You dug your own grave there. O hindi Gusto ba? mo balikan nung Hindi nahuli ka bawal na? bumili ng hindi bawal bumili ng I know, DVD. but it was not befitting your position at that time. Hindi bawal huli ng DVD yung pirate. Ayan, na-share mo ng katuloy. Illegal yun. Illegal magbenta. Na-share mo ng Illegal katuloy. bumili. Hindi illegal bumili. Hindi ba illegal bumili? Hindi, yung pagbenta. Yung pagpili. Nagpa-legal research ka pa niyan, ha? Oo, niresearch namin dahil nagsabit kasi ako ng resignation. Yun yung depensa niya Hinahanap eh. ko ano yung parusa sa akin. Hindi Yun siya yung illegal. defense niya eh. Yung nagbebenta Or ang illegal. si Ami doesn't buy your defense. Hindi, yun. Tanungin nyo. Tanungin nyo. Hindi ba accessory to crime yun? Oo, tanungin nyo. Si Juan Palo ng Juan eh. Ate Kahuli. Sino ba yung artista na yun? Oo. Si... Purchase and consumption of anything Hindi, illegal hindi. is illegal in Hindi, itself. hindi. Ukay ba? yan eh. Pag bumili ka ng ukay, no, hindi illegal yon. Yung ukay kasi parang DVD eh. Yung nagbebenta ng ukay, pwedeng hulihin. Tama ba yan, Ami? Unlike in Europe ha, pag nahulihan ka ng ng Yes. ganyan mga illegal That's mga also a crime. yung may mga IP violation, siguro 1,000% ang patong ng ng presyo ng binili mo, yung fine. Oy, How pero long ago was that? 50% may DVD nun eh, sa times 1,000. How long ago was that? Oo. Nung more than 10 years ago. More than 10 Panahon ni years. Pinoy. Yeah. Panahon ni Pinoy. Kaya hindi 1997. Oo. To this day, you're still paying for it. Oo, talagang nabagabag yung aking konsensya. Hindi mo napapansin? Hindi. No, I'm so penitent. Oh no, nobody Hindi ko can napapansin tell. yun. Nobody can tell. Hindi ko napapansin yun. Sabi nga ni Pinoy noon, sino ba ang hindi bumibili ng Oh, DVD? papahamakin mo pa si Pinoy. Hindi, Baka ba naalala ko lang tinanong niya. Parang 97%. we're buying. Ayon sa Okta. Bumibili na. Papahamakin mo pa yung okta. Okta naman. Okay, we'll leave that there. Baka matrobal pa tayo. This conversation is going nowhere. You're watching StarCon when you Basta just pusakal. need to take a very quick break. We'll be right back. Usakal. Ikaw yan. Oh, welcome back to StarCon. I'm Regina Lee. It's a Friday nga. I don't know why I always get caught off guard by Ang that. lakas ng lagapok ng... Ako na lang. I'm Ed Lingao, of course, with us. Ang matunog ang noo, si Mr. Ronald Llamas. You want me to slap your forehead? Talagang gusto talaga niya ako saktan eh. No? Ami gusto niya akong saktan. Uy, bawalan sakitan dito. Hindi kasi you're doing it to yourself eh. Napalakas. Ako na lang. Pati nga, ipasa natin guest natin kay talaga. Also joining us again this afternoon is the lawyer of the self-proclaimed Duterte bagman, Mr. Ramil Madriaga. Sir, magandang hapon po, Attorney Raymond Palad. Welcome back, attorney. Good morning. Good afternoon sa inyong Hi, amo po. attorney. Good afternoon po. Hi po. Since po, medyo magulo yung mga kasama ko dito. Ano bang assessment nyo, attorney, dito sa pagharap ni Ramil Madriaga? Ano bang tingin nyo? Well, nabigla din kami, no? The way he carried himself, yung pagsasalita niya. Kasi pag sa jail, nag-uusap kami, napaka-soft-spoken yan eh. Kaya nung nagte-testify na siya, kung mapapansin mo rin eh, hindi nga ako kinakausap, nagte-text na lang ako. Talagang very focused siya na sabihin yung contents ng kanyang salaysay. And you would notice also na halos lahat ng pagtatanong sa kanya, hindi nagbabasa yan. Ako na nga yung nagme-message sa kanya sa likod na if you're asked questions sa paragraph, you can look para ma-check mo yung sinasabi nila. Pero sabi niya, hindi, kaya ko to. Sabi niya ganun. So far na na-impress kami the way
Pero attorney, he testified. yes, Opo. pero attorney, there are some people who are raising questions over some of the pieces of evidence that he revealed dun sa House Justice Committee. For example, yung manager's checks po that came from the Land Bank and under his name, napansin ng ilan na apparently ang nakalagay na petsa is April 2023 when the checks Yes. would have or should have been, at least according to the narrative of Mr. Madriaga, been due in the time of President Duterte. How do you explain that po? Yes. Mm-mm. Ano po yan eh, ang explanation dyan is this, no? Yung date niyan, April 2023, ang knowledge lang nandiyan is very limited, no? He was, former president called him, ang sabi meron cheque dun sa safe house sa Eastwood. Dumating siya, nandun na yung cheque. Nung makita niya na 84 million sa isang 4.8 ba yan o 4.2, 4.8, nalula siya, natakot siya kasi parang ang laki ng cheque. Tapos, individual pa yung payee. Pag disod yan, normally contractor yan, di ba? Mga housing project yan. Nag-iisip din naman to. Nung makita niya masyadong malaki, sabi niya daw kay Presidente, wala akong land bank. When I asked him, pwede mo naman i-deposit yung cheque. Hindi sir, natatakot ako kasi ang laki niyan, maaamla ko niyan. So, tinawagan daw niya si Presidente and then, ang sabi sa kanya, sige, ibigay mo na lang yung cheque. So, binigay niya sa isang babae. Hanggang doon lang po yung participation niya. As to the source of the check, consideration, ano man ang mga supporting project yan, whether fake o hindi yung cheque, whether or not mali yung cheque or fake yung mga pirma, wala po siyang knowledge sa ganyan. Very limited lang po. So, but here nga sir, but that might still be a weak point in the testimony kasi nga the date still does not correspond to the date when the president was still the president of the Philippines. Yan po yung napupuna na matindi ngayon, yung 2023. Well, yung Edno, yung trabaho naman niya kay PRRD hindi naman natapos nung bumaba na sa pwesto si PRRD. Tuloy-tuloy yan. In fact, kahit na wala na si Presidente Duterte, no, nagre-report pa rin siya. The last time nang naputol lang yung pagre-report niya bilang trusted aide ni PRRD, nung lumabas na yung warrant of arrest na yan, July 2023. Hindi na sila nakapag-communicate noon. Kaya yung check na yan, April, nasa labas pa siya niyan. Nagtatrabaho siya, inuutusan siya. And sabi nga niya, kaya doon sa salaysay niya, even doon sa pagsagot niya, sinuli niya agad yung checking yan kasi hindi niya alam kung saan galing yung checking yan. Sir, Attorney, nakausap namin si Sal Panelo. Apo? And he said yung common reaction ng mga Duterte group dyan sa testimony, sabi napaka-fantastic daw kasi yung mga sinasabi niya, he is privy to many incidents na talagang ang makakaalam lang dapat mga nasa kategorya na nila Bongo, sa kanila Salvador Medialdea. Lahat sila sinasabi, hindi nila natatandaan tong si Mr. Madriaga. What do you say to those comments? Well, opinion in lang nila, fact, Attorney Panelo yan. Kung hindi nila nakikita si Ramil, ang sabi nga niya sa akin nung nag-uusap kami, hindi siya mahiling mag-selfie. Nakalubog yung kanyang paggalaw, yung operation niya. Lumutang lang talaga siya nung campaign wherein active siya sa isip. Pero talagang hanggat mare ang utos sa kanya, huwag kang masyadong lumulutang. Kasi hindi ka makaka-cooperate behind the scene kung lagi kang lumulutang. Wala ho siyang mapakita sa akin na nagsiselfie siya kay former president. Kaya kung hindi nila kilala si Ramil, that's how good he is, no? Hindi nila nakita, nag-ooperate. Baka hindi nila alam, iniimbestigahan din sila na Ramil, chinecheck yung background nila. So mas madali kasi mag-ooperate pag hindi ka kilala, di ba? So nasa kanilang opinion na yun kung bakit sobrang tiwala ang binigay sa kanya. But I don't know if you were able to watch that interview with Attorney Opo. Sal Panelo, but he had no good things to say about Ramil Madriaga. And in fact, sabi niya, puro kasinungalingan yung sinabi at the hearing. And he also says photos and videos, katulad nung birthday video of the Vice President saying happy birthday to him, prove nothing, which is true in the legal context. They don't necessarily prove a deep relationship. Yes, hindi naman namin pinipilit po na dahil nag-birthday greeting, kilalang kilala na. In fact, kung mapupunan nyo, doon sa supplemental affidavit niya, hindi nga kasama yan, yung birthday greeting na yan. Yeah. Kaya lang hunata nung, I think, ni Congresswoman De Lima yan, it's Correct. because nahagip siya doon sa screen,
And kumalat na sa Facebook yan. Pero sa affidavit niya, wala ho yan. Kasi kahit ako naman nagsasabi, pwede kang lumapit sa isang senador, magpa-greeting ka, magpa-shoutout ka. Normal yon. That's Yes. why hindi na ho sinama sa affidavit yan. Kaya lang marami nakakapanood kasi yan sa social media, kaya siguro napansin at na-play doon sa hearing. Attorney, yung isa kasing strength ng kanyang testimony ay yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na absolutely hindi niya kilala itong taong ito, ay medyo napatunayan ni Madriaga na meron siyang mga katibayan, meron siyang resibo. Yun yung posibleng initial strength ng kanyang testimony. Pero yung mga ibang binanggit niya, para sa iba, ay masyadong amazing. No? Kaya ang tanong ko, attorney, sa Senado ba, sa trial ni Vice President Sara, meron ba tayong aasahan na corroborative evidence, prima facie evidence, pag-akyat doon? Kahit patikim man lang galing sa inyo. No? Kahit general lang. Yes. Dahil parang masyadong amazing yung kanyang mga sinasabi. Kaya ang tanong ng mga tao, meron ba yung corroboration? No? Yes, Pag-akyat. actually boss nung ako'y naging abogado noong 1990 para ako nakapasa no. Wala pa hong mga cellphone with camera niyan. We can still prove yung crime. Napuprove namin ng krimen kasi may tinatawag kaming eyewitness, no? Yung testimonial witness, testimonial evidence. Nahilig na lang ang tao nung magkaroon ng cellphone with camera na napaka-accessible ng kunan ng ebidensyang kada galaw natin. Doon sa tanong mo na meron magko-corroborate, yes, meron. Dalawa sa co-accused niya, member ng ISIP, nakakulong din sa Annex 2. During the mga meeting namin ito, nung nire-review namin to, pinababa ko yung dalawang co-accused and they confirm yung delivery, pick up ng pera. Kasi hindi naman lumalakad si Ramil mag-isa. Imagine may dala siyang dalawang duffel bag, tatlong mga bag ng pera, 30-35 million, gabi lumalakad. May baril ho si Ramil, meron din siyang mga security. I think ang sabi niya sa akin, meron siyang 17 baril na duly license sa kanya. Kasi may security agency din siya. So yung tanong mo na patikim, yes, meron kami mga eyewitnesses who will confirm that. Hindi lang to basta litrato. Meron tayong mga tao na magko-confirm na kung mag-usap yan sa eleksyon, yung campaign, minsan 30 to 40 minutes yung sa matnog, yung inaabot yung bandera. After nyan, 30 to 40 minutes, nag-uusap yan yung mga next plan yung gagawin. And then yung mga pick-up delivery ng pera sa iba't ibang location, yung paghatid sa ombudsman, paghatid kay Atty. Kilala. May kasama ho siyang mga security niya. And nakausap ko po yung mga taong yun. Meron po. So, Attorney, nagsalita din si former Ombudsman Martires. Sabi niya, malapit na malapit ako. Kung malapit na malapit daw siya, bakit hindi na lang diniretso sa kanya ni President Duterte yung pera? Bakit pa daw may kailangan nung ganong bagman? Kung bibigyan siya ng ganong klaseng pera at tinatanong nga niya, para saan ba yung perang yon? Actually, common sense Hindi naman pupunta dyan si PRRD sa ombudsman para magabot ng pera. Yung mga padalawang ganyan, illegal ho yan. Kaya dinadaan yan sa mga utusan, sa mga middleman para madali po yung tawag natin, may deniability po, di ba? Ang mga illegal yung mga pero para transaction saan na yun kaya? Para saan kaya daw yon? Kasi sabi Hindi niya, ko alam. Kasi ang sabi niya, every time na may pick up siya ng pera, inuutusan lang siya kung saan maghahatid. Meron pa siyang binabanggit na minsan kukunin niya yung pera I think hindi na nasama sa supplemental. Nakalagay sa Air Jordan na sapatos. Pag mga 1.52 million, nasa box lang ng sapatos yan. Kung para saan, hindi ho namin masasagot yon. Kasi alam mo, pag nag-execute ka lang ng project, pag inutusan ka ng boss mo, hindi mo naman sasabihin para saan to. Saan galing to? Drug money ba to? Blood money ba to? Hindi mo tatanungin yan. Basta sinabing, hatid, deliver. That's it. Ganun po yun. so Kaya kung magbibigay ako ng pera kay Manny Mogato, kahit kaibigan ko si Manny Mogato, idadaan ko muna kay Ed Linggaw. so Nadamay dyan. Hindi ko idadaan kay Reg. Kay Ed Kasi- Linggaw. Ha? Wait, Bawasan. hindi mo dadaan sa akin kasi Trustworthy si Ed. clearly. So there are two people who would corroborate him as far as the deliveries are concerned. Meron na. But the Nakausap ko thing na. that we're trying to establish here is whether he really was that close to the president, to the Yeah. former president,
and to the Vice President, to the point that he claims that he was in the room when nagkaroon ng agreement for a term sharing between former President Duterte and now President Marcos Jr. So Na-deny ng Malacanang. so Linawin ko po yun, no, yung sorry. excuse meron me. magko-corroborate- Linawin ko po yun, yung issue na nasa room na nagkakaroon ng term sharing agreement. Wala ko siya sa room na gano'n. Imagine na nag-uusap noon former president, tapos si BBM, nandiyan si Ivy sa paligid. Hindi ko siya nagjo-join sa mga meeting na He yan. was just told about it. Dyan. Oo, linawin ko dyan. After na mag-usap ni PRRD saka ni BBM, sinabihan siya. Diyan na sasabihin sa kanya. Oo. Iyayabang na ng PRRD, ganito pinag-usapan namin, ganito yung sinabi ko sa kanya. That's it. Pero hindi ko siya mismong nakaupo sa table habang pinag-uusapan ng term sharing. Pero- hindi ko siya pero bakit lumutang sasabihin mga sa kanya? usapan. Ano Yes. po? Bakit sasabihin sa kanya? Well, That's a hindi ang very makakasagot niyan si important PRRD issue, lang no? ho. Si PRRD lang makakasagot niya kung bakit niya pinagkatiwalaan ng ganon si Ramil Madriaga. Kasi dinideny ng Malacanang yan eh. Kaya tinatanong lang namin. Yeah, It was kaya one of nga the po points sinasabi na ko, dininay oo. ng Malacanang. Yes, nabasa ko rin po yun. Pero sinasabi ko, sinabi lang sa kanya ni Duterte. Of course, Malacanang will deny that. And of course, si Duterte, ang sinasabi lang ni Ramil, sabi sa kanya ni Duterte. Whether true or not, sinabi lang po sa kanya yun. Yeah. But coming back to the question of whether there would be anyone who could corroborate him as far as his relations to Vice President Sara is concerned, because that's also one of the things that Attorney Sal pointed out yesterday. Tinanong ko siya, Ramil Madriaga, just like the 18 Marines are making huge allegations against very powerful people, ano naman yung evidence that they have? Sabi niya, the difference between the two is that with the 18 Marines, there are people who would corroborate them. And with Ramil Madriaga's case, wala daw magko-corroborate. Especially, for example, when he talks about disbursing the confidential funds ng Vice President. Paano natin may establish yun? Actually, sabihin ko kay Atty. Panelo, magantay na lang po siya sa Senate hearing. And I would encourage him na sumali siya sa defense panel. Kasi marami siyang binabanggit. When in fact, hindi ko nga malinawan kung the way he was giving interview. Hindi ko malinawan, number one, lawyer ba siya sa tagig ng perjury? Member ba siya ng defense team defense panel team? Or OBP spokesperson na siya? Kasi yung the way he gives interview, ang lagi niyang focus, sirain yung character ni Madriaga. When you ask him, Attorney Panelo, what can you say about the Mary Reyes Piatos, COA disapproval, yung mga NBI findings sa signature, sasagot niya, I'm sorry, I cannot comment on that, wala akong alam dyan. Di ba? So makikita mo, I would suggest kung sabihin na lang niya OBP spokesperson siya, para whatever he says, maging binding doon sa OBP, di ba? The way I see it, nagbibigay lang siya ng unsolicited opinion, hindi naman siya member ng defense panel. Yun din ang upunan ng mga member ng House Committee. Panayang criticize niya, pero yung kliyente niya ayaw naman mag-appear sa House. Hindi ba? Yeah. So Attorney, mag-abang meron na lang din ba siya. mag-corroborate nung story niya na he was introduced to President Rodrigo Duterte by Roy Lugoles? Kasi alam naman natin, yumaon na si Yes, Mr. wala. Goles noong 2018 pa. Meron bang ibang magko-corroborate nun? Sa pag-uusap namin wala. Kaya nga nilabas namin yung usapin na nagkaroon siya ng several bank accounts na ang sabi sa kanya ni PRRD, binuksan yan para sa'yo. Once na makita po natin yung mga bank accounts na yon and the hundreds of millions siguro na laman nun, doon natin mapapatunayan na nagkaroon siya ng malaking pera sa pangalan niya na inuutusan lang siya na mag-withdraw ka. At ang sabi nga niya, Attorney, BIP, pagdating sa bangko, pick up pera, receive, deliver sa ganitong location. Saan naman magagaling yung perang yun? Ang sahod lang niya kay Duterte. Sabi niya, 100 to 150,000 monthly in cash. Sir, balikan ko lang yung mga cheque kasi Apo. it still sounds to me like a weak link eh. Kailan ho bali pinakuha ng dating Pangulong Duterte yung mga cheque sa Eastwood at pinadala kay Madriaga? Hindi ko kabisado tong details ng cheque, no? Kasi ang sinasabi niya lang sa paragraph 27, on another incident, no? Wala po itong specific date and time. Basta ang sinabi lang sa kanya, may land bank check doon sa Eastwood. Pagdating doon, nakita niya, pinasoli niya ho sa sobrang laki. May takot din po siya sa AMLA. So kung tinanong kanya, nare-recall mo ba yung name ng babaeng pinagsolian mo ng cheque? Hindi na.
Hindi ko alam kung napalitan yan checking yan. Hindi ko alam kung na-encash yan. Or hindi natin alam kung peke yung check na yan. Okay, but was there Hanggang any... doon lang po yung knowledge namin doon. Yes, sir. But was there any indication as to whether the Duterte was still a president at that time or whether he had already Hindi na ho retired? to kasi 2023 na ho to eh. Nagkaroon na tayo ng eleksyon. 2022 po, di ba? Okay. The other thing is this. I understand that in his testimony as well, he said that Duterte instructed him on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside a mall in Lubao, Pampanga. Tama po. Naalala ko yan. Yes, sir. But if you do a quick Google check, there's nothing sizable in Lubao that would be considered a shopping mall big enough to house a bank. Did Yan ho he ang ever kanyang- specify Opo. where, sir? Yeah. Hindi ho. Ano? Kaya meron dyan sa mga list ng banks niyan. He can only describe kung saan niya kinuha, kung saan malapit. Yung bangko sa Pasig, hindi niya na malaman eh. Yung bangko sabi niya, sa Lubao. Kaya sabi namin, ganito na lang. Mag-waiver bank secrecy tayo. That will give the Anti-Money Laundering Council, the NBI na mag-imbestiga. Lahat ng bangko dito siguro sa Pilipinas i-require to submit any names, any bank account in his names. Kasi ang nakita ko lang, Ed, yung may nakita ko talaga sa pangalan niya isang checking account sa China Bank. Hindi lang namin nilagay ang check number, yung account number siyempre for security. Pero positive may isa na kami nakita sa China Bank. Sabi natin, pabuksan na lang natin lahat para kahit anong bangko yan na registered sa Bangko Sentral, i-require sila to make a report dito sa waiver na ginawa ni Ramil po. Okay po. Yung waiver po, i-follow ko na po yung waiver kasi what happens now, I know we all know that he signed a waiver and that's a good thing I suppose in terms of transparency, but what happens now? What's the next step? Who does what? Well, binigay po namin sa House yun. It's up to them na po kung sinong utusan nila, kung yung anti-money laundering or the NBI, para mag-conduct ng investigation. Anytime po, nandun na sa kanila yan, binigyan lang kami ng soft copy, ng isang kopya po para sa file namin. Nasa House na po yun kung i-refer nila sa other committee for the conduct of investigation. Bahala na po sila doon. But what do you expect this move to generate? In other words, I suppose you're trying to show that a huge amount of money went through these bank accounts. But for example, will you be able to link certain personalities to these bank accounts? Would that be something that can be made clear even with the waiver? I'm not familiar kasi with Yung with source exactly ng how much pera. information will be released. Actually, pag magde-deposit po tayo sa bangko, at sobrang laki, let's say 10 million, 20 million, nagtatanong na yung bangko niyan. Let's say ako, nagpunta ako sa bangko, magde-deposit ko 1.5 million. Sino po sila? Hindi ka kilala ng branch, saan galing to? Ba't may ganito kang pera? Tinatanong pa talaga di ba? Lalabas ka ng ID mo, i-report ka pa sa manager, saka lang a-approve ang tanggapin. If the bank, hindi ka kilala ng bangko, hindi nila tatanggapin yung pera. So, dito sa bank accounts na to, gusto naming malaman kung saan galing yung mga pera, sa mga branch dineposit. Kasi definitely, may record ang bangko niyan kung sino at saan i-deposit yung ganitong kalaking halaga. May mga bank code po yan kada branches natin. So makikita ron sa bank transaction kung saang branch, anong araw, at kung sino ang, let's say, nag-bank transfer, nag-online transfer, or nag-issue ng cheque. Sa ngayon, wala ho siyang pinangahawakan. Ang nakita lang namin, checkbook, saka yung photocopy ng passbook. Pero yung mismong bank transaction history, mahihirapan kaming mag-request niyan kasi nakakulong siya. So ipasa natin sa AMLA para maimbestigahan. And then, pag na-discover yung mga personalities na na-involved sa deposit ng pera, then it's high time na imbestigahan itong mga taon to for possible money laundering po. Attorney, Apo, yes. nabanggit na yung kanyang cellphone ay nasa RTC? Yung legal custody po, hindi talaga nasa RTC. Ang nangyari po kasi niyan, yung phones niya were confiscated when he was arrested noong July 2023. It was never subjected for forensic examination. And kaya during our discussion sa korte, sabi ni Judge, wala sa custody ko yan kasi hindi naman siya inoffer as evidence. So, yung physical possession po nasa PNP. So, naka-hold po doon yon. We filed a motion to release the phone, and then merong request yung prosecution na before releasing it to us, ipa-forensic examination, which is amenable naman kami. Walang problemang buksan yung phone
Pero of course, we will insist na magkaroon ng limitation kasi according to Ramil, there are sensitive videos doon, mga messaging and photos na may mga personalidad na involved na ayaw naman naming madamay doon sa kidnapping case doon sa RTC 21 po. Anong kaya yung klase, phone, anong klase yung kanyang SIM card, attorney? Prepaid o postpaid? ang alam ko po prepaid eh. Prepaid. Oh. Okay, Attorney Palad, let's talk about the painting. At the Yes, po. hearing, he presented a photo of a painting that he said he gave to Vice President Sara Duterte that was painted by one of his scholars. Tapos, I'm sure you know that there was a Davao-based artist, si Tanya Gaisano Lee, who disputed this, saying Yes, po. that she was the one who painted that, and she certainly, she gave it to Vice President Sara herself when Sara was still a mayor. And now you guys are saying na yung version ni Ramil Madriaga ay hinirequest ni Sara Duterte. Is that right? And again, do you have evidence of that? Ayan o, naglagay ako ng picture sa likod ko. Para Yeah. maganda yung usapan natin. Yan Ayan. ba yung galing kay Madriaga? Kanina ho, yung isang painting, yung painting na nasa likod ko po. Kanina ho, kinuha ng kasama ko yan sa Pangil, Laguna. Nakasabit po dyan sa wall. Nakuha na po yan kanina. I think nasa Makati area na yan. That shows po na maraming kopya yung painting na yan. Yung isa, pinigay niya raw kay BP Sara. Yung isa na kay Ramil, nakadisplay dun sa bahay niya sa Laguna. Tapos po, meron pa siyang pinagawa si BP Sara na may mukha niya. Hindi ko pa alam kung nakita niyo po yon, yung may mukha niya. So, ang kwento po niyan is that merong binigay na photo si BP Sara kay Ramil dahil naikwento ni Ramil na meron siyang scholar na marunong magpinta. Ang sabi ni BP Sara, make this as an inspiration. Well, ang alam ni Ramil, gayahin. So pinagaya niya sa scholar niya, kaya nagka-produce ng dalawang photo na walang muka, pero yung concept ng painting, no, naka-Pilipinyana, walang muka, then parang ano ba yun, yung bilog sa likod, ano ba yun, buwan ba yan or what? Same yung concept. Kaya during the discussion namin doon sa jail, habang piniprepare namin yan, nire-review namin yung affidavit niya, ang sabi niya, attorney, yung painting niya, regalo ko yan. Because, nagpagawa nga siya ng dalawa at yung isa, binigay niya kay BP Sara. Yun ang context ng painting na yan. And Yung isa, nasa amin na ho, yung physical na painting. Mamaya ho, mahawakan ko po. And do you know when he gave it to the Vice President? Hindi ko ma-recall eh. Kasi yung Zoom meeting na yun po, Zoom meeting ng EC Pilipinas yun. So I would not know kung 2021 or 2020. Hindi ko alam yung exact. Unless may magsalita kung kailan yung Zoom meet na yun. So ngayon, kaya ang nangyari niyan, kung nagkaroon man ng panggagaya doon sa painting na binigay nung from Davao, dahil na rin yun, sabi ni BP Sara, pagaya to, make this as an inspiration. Whether or not yung nasa likod ni BP Sara is the genuine one from Davao, I would not know. Whether or not yan yung pinagawa ni Ramil, hindi ko rin po masasagot yan. Ang sinasabi ko lang, merong pinagawa si BP Sara, ang sabi ni Ramil, yan, ako nagregalo niyan. Yan, yung nasa likod ko ngayon, yung background ko, painting yan, nandiyan na sa Makati, nakuha na namin sa Laguna. But if the artist, si Tanya Gaisano Lee, had already given the original to the Vice President, tapos nagpa-commission si Vice President, I mean, I fail to follow the logic. Why would she commission another set when it was already given to her? Hindi ko po masasagot yan. Si BP Sara ang tanongin natin pag umating siya sa House. Basta, hindi naman magagawa ng scholar ni Ramil yan kung hindi siya binigyan ng pagkokopyahan. Di ko ba? So, Attorney? hindi ko maintindihan. Ang latest na nagbigay sa akin, yung babaeng yan na walang muka, nagkaroon ng muka yan. So, bali ang pinagawa po, dalawang walang muka, tapos isang merong muka ni BP Sara. So, Yun ang nangyari po. I assume that when the Vice President gave the copy, a photo of it, I assume that was over the phone? Meron pa po kaya siyang kopya ng message? Hindi ho namin natanong kung over the phone or binigyan siya ng printed, hindi ko pa masagot sa ngayon. Siguro si Ramil na lang ho kung magsasagot kung paano naibigay sa kanya yung photo na sabing ang gamit daw make this as an inspiration, pinagaya naman ni Ramil. Of course, hindi 100% yan, siyempre, di ba? Right. But I imagine it would be over the phone kasi what naman niya piprint pa and then i-hand over physical, right? Hindi ko masasagot kung over the phone po or what. Attorney, meron pang 2 to 3 hearings ang Justice Committee. Si Madriaga ba ay
Dadalo pa dyan sa mga parating na hearings na yan? Sir, ang procedure po kasi, yung the last time na nag-appear siya, yung House will write a letter to the court asking permission to bring Madriaga to the House. At bago naman nila ipa-receive yung letter request sa korte, dumadaan sila sa office para ibigay yung aking receiving copy ko, yung copy furnished po. As we speak ho, wala pa akong dinadala yung House Sergeant at Arms or kung sino man sa empleyado ng House Committee na notice sa akin na padadalahin nila si Ramil ng ng 22. Siguro pwede niyo akong tanungin or i-message by Monday or Tuesday at the most kung may marireceive kaming notice kung papupuntahin siya. Hindi pa po namin alam, sir. So walang kahit anong indications na siya ay dadalo pa? Kahit mga counting indications man lang? Walang gano'n? Walang paramdam? Wala pa ho eh. Yung last time po nung in-invite siya, personal na dinala yung notice sa akin. Kaya nalaman ko na invite siya. Pero sa 22 na yung hearing, Lunes, hindi ko alam kung work from home yung korte. So let's see sa Monday or Tuesday. Pero dapat po yan, mas maaga yan. Kasi siyempre may preparation may mga logistics po yan. Yung preparation ng security, yung sasakyan, yung pag-arrange ng mag-escort. It takes time din po yan eh. So as of na wala pa ho. So wala na siyang balak na supplemental pa, another supplemental affidavit. Kasi kung sakali ipatawag yan, mga clarificatory na lang yan eh. Wala na siya idadagdag pa. Sa ngayon po, yun yung pinaka mahaba na supplemental affidavit at wala naman po kaming ginagawa pang ibang salaysay on top of this po. Wala na po. Okay. 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 Maraming salamat po for joining us this afternoon. Attorney Raymond Palad, abogado po ni Mr. Ramil Madriaga. Salamat, Thank you po. attorney. Thank you for Thank you, sir. inviting po. Thank you. Thank you, attorney. Thank you sa inyo lahat. Salamat po. It's So, Friday. alam mo na kung ano yung toko. Hinuhulog sa kisame. Bago siya natutunan ngayong araw na to. Tingin ko uuwi siya sa bahay na satisfied. Learning experience ang story ko. Every day is a learning experience. Learning For me or for you? new levels of patience, di ba? Oh, And tolerance. Thank you for acknowledging my pain. Thank you, Ed. Huwag nga tayo tumawa masyado. Okay. Thank you for joining StoryCon today. Ami Paminto. Ay, wait! Ami, hindi mo punento sa amin yung interview mo with the Sec Sharon Garin. Sharon Garin. Yeah, si Sharon Garin. Maraming sinabi. Mga long-term. Dami sinabi. Iti-take yun eh. Marami sila. So next week. Ami naman. Sarado na may siya. rollback next week. Okay. Yeah, roll back. Thank you for joining StoryCon today. I'm Paminto, editor-in-chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again Monday, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingaw, kapatid. We are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.